at bumalik kami dun sa kubo. Kasi kung di kami babalik sa kubo, ay baka matabunan kami ng tubig ulan. Hoy ate, huwag kang matakot. Tumayo ka na po. Bumalik na tayo dun sa kubo. Kasi mas lumalakas ang ulan, no? Jobert, di ako makakilos. Nakakatakot kasi yung kidlat. Ang lakas-lakas niya eh. Ate naman, kung di ka tatayo, baka matabunan tayo ng tubig ulan dito sa bukid. Tapos maya-maya lang, may mga palaka na dito at daga. Kaya bumangon ka na Ate May. Di nga ako makagalaw. Ba't ba ang kulit mo ha? Nakakaasar ka naman eh. Takot na nga ako. Ganyan ka pa dyan. Sorry Ate May. Sige, bubuhatin na lang kita ha. Kumapit ka sa balikat ko at braso. Sige, pakibuhat mo na lang ako Jobert para makabalik tayo sa kubo. At agad ko na ngang ginawa ang pagbuhat kay Ate May. At nang buhat-buhat ko na siya, ay dali-dali ko siyang dinala sa kubo. At ang oras na yun, ay pareho na kaming basang-basa ng tubig ulan. At si Ate May, ay bigla akong napansin na nilalamig na siya. Ate May, mukhang nilalamig ka na po ata. Nanginginig ka na po eh. Oo Jobert, nilalamig na ako. Baka pwede, pakiyakap mo naman ako na maigpit na maibsan ang panginginig ng aking katawan. Agad ko na lang niyakap si Ate May at hindi ko na lang yung binigyan ng ibang mali siya. Kasi hipag ko naman siya at para ko na din siyang ate. At habang magkayakap kami ni Ate May, ay damang-dama ko ang kalambutan ng kanyang katawan at ang kapanguhan ng kanyang buhok. Kaya dahil doon, ay napaisip ako bigla na maswerte din pala si Kuya Jun kay Ate May. Kasi bukod sa mabango, malambot na katawan, ay meron din itong kaayang-ayang mga cocomelon na dumidikit sa akin ngayon. Ngunit kahit ganun ang sitwasyon namin ng hipag ko na yun, ay di ako nagpadala at di ko yun binigyan ng ibang kahulugan. At pagkalipas ng ilang minuto na pagkakayakap ko kay ate, ay humupa na ang kanyang panginginig ng katawan. Kaya naman, sinabihan ako ni ate na okay na daw siya at pwede na daw akong kumalas sa yakapan namin na yun. Jobert, okay na ako. Salamat sa iyo sa yakap na ginawa mo sa akin. Kasi nawala na yung panginginig ng katawan ko. Okay lang yun ate. Ang mahalaga ay nakatulong ako sa iyo. Tapos naging masaya pa ako. Ay, ang ibig kong sabihin, masaya ako kasi okay ka na Ate May. Ikaw talaga Jobert. Puro double meaning yung mga nasasabi mo sa akin Pasaway ka talaga kahit kailan. Teka Jobert, may girlfriend ka na ba ha? Wala akong girlfriend Ate May. Wala magkagusto eh. Ba't mo naman pala natanong yan ha Ate May? Wala naman Jobert. Natanong ko lang naman sa'yo. Baka kasi may girlfriend ka na. Tapos makita tayo na magkayakap kanina. Eh di, lagot ka diba? Magselos pa yun sa akin. Wala nga Ate May, kaya wala magsiselos kahit kakapin mo ka ng matagal. Pagkasabi ko nun kay Ate May, ay bigla siyang napatingin sa akin at ang kanyang mga mata ay parang nakangiti. Kaya naman, ang ginawa ko ay tiningnan ko din siya at pinakita ko kay Ate May na wala siyang dapat ipag-alala kasi safe naman ako at wala akong girlfriend. Hoy loko, yakapin ka dyan. Baka mamaya, makita pa tayo ng kuya mo. Lagot tayo dun. Ikaw talaga, Jobert. Puro ka salita dyan. Dami mong alam eh. Mabuti pa. Umuwi na nga tayo. Suungin na natin yung ulan. Total, basa na din naman tayo pareho eh. Makita ate, ibig sabihin pala, pag di tayo makikita ni Kuya Jun ay payag ka na magkayakapan tayo ng matagal. Ha ate? Sinabi ko kay Ate May ang salitang yun para alamin kung kakagat ba siya sa aking biro.
Ginawa ko yun kasi para malaman ko ang katapatan niya sa aking Kuya Jun. Di dahil ma-interest ako sa kanya. Kasi kahit magka-interest ako kay Ate May ay di rin pwede kasi asawa siya ni Kuya. Kaya bawal talaga ang aking naiisip na yun. At ang madinig ni Ate May, yung sinabi ko na yun sa kanya, ay panandalian siyang nanahimik at siya ay nakatitig lang sa akin. At animoy, nakikiramdam lang siya kung totoo ba o joke lang yung sinasabi ko na yun sa kanya. At maya-maya lang ay bigla na nagsalita si Ate May at eto ang kanyang sinabi sa akin. Ikaw talaga, Jobert. Loko-loko ka talaga. Biro ka dyan ng biro. Huwag mo nga akong biruin ng ganyan. Ate May, di naman yung biro. Totoo po yun. Sige po, kung ayaw niyong maniwala, halika na. Umuwi na tayo. Mabuti pa nga umuwi na tayo. Nilalamig ka na ata. Kaya kung ano-ano na ang sinasabi mo sa akin. Saka kung totoo man yan o hindi, eto lang masasabi ko sa'yo. Ewan ko sa'yo, loko. Ate naman, di ako loko. Sige na nga, umuwi na tayo. Pero ate, kung nagbago isip mo ha, andito lang ako. Pwede mo akong yakapin pag wala si Kuya Jun. Nang masabi ko yon sa aking hipag, ay napangiti na lang siya at sa kanya hinaltak yung kamay ko para kami ay makauwi na sa bahay. At habang nasa daan kami ni Ate May, ay napapansin ko siya na panay tingin sa akin at ngiti. Kaya sinabi ko sa aking isipan na parang kakagat sa aking pain. Ang hipag ko na to, nakatikatera pala. Kasi naramdaman ko na ang kanyang pagka-interest din sa aking mga sinabi sa kanya kanina nang kami ay nasa bukid pa. At pagka-uwi namin sa bahay ay sakto naman na wala pa si Kuya Jun. Kaya naman di niya malalaman na nagpunta si Ate May sa bukid. Jobert, hindi wala pang kuya mo. Sige wait ha, maliligo muna ako. Diyan ka na muna ha. Bibilisan ko lang para pagkatapos ko, ikaw naman ang maligo. Sige Ate May, salamat po. At habang naliligo si Ate May, ako naman ay nakaupo lang sa labas. Habang hinihintay ko siyang matapos, nasa labas pala ng bahay ang aming CR. At maya-maya lang ay lumabas na ng CR si ate. At nang kaharap ko na siya, ay tiningnan niya ako at nginitian. At sabay sabi sa akin ng salitang to, "O Jobert, ikaw naman ang maligo. Tapos na ako. Bilisan mo maligo ha, kasi sabi mo kanina, magyayakapan pa tayo. Wala pa si Jun oh." Nang sabihin niyo ni Ate May sa akin, ay natulala ako at di nakapagsalita. Kaya dahil dun, ay biglang natawa si Ate May. O ano, tulala ka Jobert? Hoy, joke lang yon loko. Makaganti man lang ako sa ginagawa mong pagbibiro sa akin kanina. Naisaan kita no? Sige, dyan ka na at magbibihis na ako. Baka kasi dumating ng Kuya Jun mo. Magpapatuyo pa ako ng buhok ko. At dahil sa sinabi na yon ni Ate May, ay parang naasar ako sa kanya. Kasi pakiramdam ko ay talagang sinusubukan niya ako. Kaya naman ang ginawa ko ay bigla akong hinawakan ng kamay niya at saka ako nilapat ang kamay ko sa kanyang bewang. Nang sandaling ganun ang gawin ko kay Ate May, ay napatitig siya sa akin at ako naman ay biglang nagsalita. At eto ang sinabi ko sa kanya. Ate May, sinabi ko naman sa'yo, di ba? Di ako nagbibiro sa'yo. Totoo yun. Ba't ba ayaw mong maniwala sa akin ha? At pagkatapos ko yun sabihin sa kanya, ay hinawakan ko ang kanyang labi. At si Ate May naman ay napapikit at saka siya napahawak sa aking braso. Tiningnan ko siya habang ganun ang sitwasyon naming dalawa. At habang nakatingin ako kay Ate May, ay bigla akong nakaramdam ng kakaiba. Pakiwari ko ng oras na yun, ay parang nagkaka-interest na ako sa aking hipag. Kasi
nadadala na ako sa kanyang mga kinikilos na yon. At ilang saglit lang ay tinigil ko ang ginagawa kong paghawak sa labi niya. At saka ko hinaplos ang mukha niya. At saka ko sinabi sa kanya ang salitang to. Ate May, sige na, maliligo na ako ha. Ngayon alam mo na di ako nagbibiro sa iyo ha. Sa susunod, di lang itong pwedeng maganap. Kaya ate, sana maniwala ka na. At pag-alis ko sa harap ni Ate May, ay nakatingin lang siya sa akin at biglang nag-iba ang kanyang kinikilos. Pakiramdam ko ay parang nadadala natin siya. At pagkatapos kong maligo, ay nadinig ko na ang boses ni Kuya Jun. Dumating na pala siya, dala-dala yung kanyang mga pinili na pataba. O Kuya Jun, andyan ka na pala, nabasa ka na. Maligo ka na kaya kuya, baka sipunin ka pa niya no? Sige Jobert, maliligo muna ako ha. Pakipasok na lang sa loob. Yung mga pataba na yan ha. Baka mabasa kasi ng ulan. Sige kuya, ako nang bahala dito sa mga binili mo. Sige, salamat Jobert. Teka, andyan ba sa loob si Ate May mo? Di ko alam kuya eh. Di pa kasi ako pumapasok sa loob. Baka andyan lang yan kuya. Umuulan kasi. Kaya di yun makakalabas. Sige. Sa bagay tama ka. Nga pala, pasabi sa Ate May mo ha. Maglabas ka mo ng mga damit ko na pamalit. Tapos sabihin mo, magluto na siya ng hapunan natin. Sige kuya. Sasabihin ko kay Ate May pagpasok ko sa loob. At pagpasok ko sa loob ng bahay, ay nakita ko si Ate May na nagpapatuyo ng kanyang buhok. Napatingin ako sa kanya kasi suwabing-suwabe ang suot niyang damit. Duster na maiksi na medyo aninag ko na ang kanyang malalaking mga hita. Ate May, andyan na si Kuya Jun. Pakilabas mo daw siya ng damit na masusuot niya. Naliligo kasi siya ngayon. Tapos ate, magluto ka na daw ng hapunan natin. Sige Jobert, ako nang bahala. Nga pala Jobert, yung ginawa mo kanina, para saan ba yun ha? Nilitian ko lang si ate nang tanungin niya yun sa akin. At saka na ako pumasok sa aking kwarto. At nang andun na ako sa aking kwarto, ay napaisip ako bigla, ba't kaya tinanong yun ni ate sa akin? Siguro malamang ay nagka-interes siya sa ginawa kong paghawak sa kanyang labi kanina. Kaya napangiti ako ng sandaling yun at nasabi ko sa aking isipan na mukhang bibigay na ata ang hipag kong kate-katera. Kaya naman, napagdesisyonan ko na lang na ituloy ang aking plano na yun para malaman ko kung ano ba ang kalalabasan nun. At makalipas ang ilang mga sandali, ay tinawag na ako ng aking kuya kasi kakain na daw kami ng hapunan. Jobert, halika na. Kakain na tayo ng hapunan. Nakapagluto ng Ate May mo. Sige kuya, susunod na po ako sa'yo. Tapusin ko lang tong pagtutupi sa mga damit ko. Sige, bilisan mo ha. Baka lumamig yung sopas. Di na yun masarap pag malamig na.